Hallelujah. Basahin po natin ang salita ng Panginoon. In Psalms 105 verse 17 to 21. Psalms 105 verse 17 to 21. Ako po muna sa first slide and then salitan po tayo. And then on the last slide, sabay-sabay po nating babasahin. Verse 17 and 18, He sent a man before them, Joseph, who was sold as a slave. His feet they hurt with shackles. He was put in chains of iron. Verse 19 po, kayo naman po magbasa. Sabi mo sa katabi mo, tested. Sabi mo sa nasa likod mo, refined. Ano po sabi? Verse 20 to 21. Sabay-sabay natin basahin. The king sent and released him, the ruler of the people of Egypt, and set him. He made Joseph lord of his house and ruler of all his possession. Makakaupo na po tayo at salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon. The title of our message for today po ay pinamagatan po nating Tested and Tried. Tested and tried. Do you believe that as we serve the Lord, as we continue on this life for His glory and for His honor, totoo po ba, hindi rin po yun mangangahulugan na porket binigay natin ang buhay natin sa Panginoon, binigay natin ang lahat-lahat, naglilingkod tayo, ay hindi na po tayo dadaan ng mga testings. Sabihin nga po natin na malakas, testings. Totoo po ba yun? And madalas na ang kaparaanan po para tayo po ay matuto, even in the educational system, ang ginagawa, unang proseso is tinuturo muna sa atin. May lesson plan, may topic. Pagkatapos po nun, hindi lang basta-basta na ituro sa'yo, but you let time to sink in. Mag-overwhelm sa'yo, mag-sink in sa utak mo, hanggang sa puso mo, whatever it is that you have learned, or lesson na pinag-aralan. Tama po ba, Ma'am Nelly, sa mga teachers, tinuturo muna natin. Tapos hinahayaan muna natin, kaya nga, we usually take the following week or the following month, bago mag-quiz, bago mag-exam, kasi nga, you let it sink in into their minds. Pagkatapos mag-sink in, pagkatapos po nun, there is the time for test. Sabi mo nga ulit sa katabi mo, test. That's how we learn. Kasi, naniniwala po ba kayo sa mga panahon na may tinuturo po sa atin, walang sino man ang na-expose ng isang beses po ng isang beses, after niyang matutunan ng isang bagay, then after po na master niya na ang lahat. It's not possible. Lagi po nating tatandaan that everything taught must be tested. Lahat ng tinuro sa atin, lahat ng nakita natin, nabasa natin sa Bible, must be put into test. Hindi pa pwedeng pumunta ka sa isang gera, sa isang labanan, na hindi mo nasusuri kung anong dala mong mga weapon. Totoo po ba yon? Na hindi mo pa pwedeng na-check, hindi mo man lang na-testing kung gumagana ba o laruan lang ba na dala mo sa gera. Definitely po mga kapatid, when you fight the enemy, huwag kang susugod nang wala kang nasubok sa buhay mo. Dalhin mo yung salita ng Panginoon. Dalhin mo yung testimony mo. Can you look at the person next to you? Do you believe that that person has a testimony? You have to go with something that is tested and tried. Sabihin po natin na malakas, tested and tried. Don't fight the enemy without something that is tested and tried sa buhay ng bawat isa po sa atin. Yung bang may nabago, may na-flourish dahil sinubok. Kaya nga po, every time na lalapit po tayo sa altar, every time that we ask God to change us, may natatransform definitely po sa ating po mga buhay. And in order to do that, may mga bagay sa ating po mga buhay na dapat nating i-unlearn o maalis sa ating mga nakaraang buhay, and something that we also at the same time matutunan, maikabit sa ating pong sistema. That's why we have to understand po na hindi isang lapitan ang pag-surrender ng buhay sa Panginoon, automatic matured Christian ka na. Are you here with me, church? You have to be made disciples. Walang pinanganak na disciple na kaagad. May proseso po bago ka maging
isang disciple. Kasi from the word disciple, in the original term or definition, ang ibig sabihin ng disciple is a learner. Naalala niyo po last Tuesday, sino po dito nakasama last Tuesday sa atin pong discipleship night? Pinag-usapan po natin, alam niyo po, more than 120 people po ang nakasama sa atin pong discipleship night together with Pastor Emil. Iba po magkakasama sa iisang screen. Because why? We need to know the importance of discipleship. Because discipleship is not just a one-time event. Pagkatapos nun, matured Christian na tayo. No, it's a journey. Sabihin mo sa katabi mo, journey. May natututunan ka. Alam mo, may kailangan kang matutunan. Sino po dito naniniwala tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos upang maging disciple? Jesus did not call us just to be, a convert after natin makakilala sa Panginoon, after natin malaman yung ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, more than 2,000 years ago, after nun, wala na at wala nang magbabago sa ating pong mga buhay. Kaya nga sabi ni Lord therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to obey everything I have commanded you. And surely, I am with you always to the very end of the age. Disciple. God is calling us to be a disciple. Tignan niyo po yung mukha ng katabi po ninyo. Mukha po bang disciple yan? Amen. Para mapatunayan na isa tayong disciple, sino dito mag-a-agree napakadami na nating dinaanan sa buhay? At sa dinami-daming dumaan sa ating po mga buhay, totoo po ba, sa dinami ng dinaanan natin, may mga natutunan din po tayo doon. That changed us, that has made us to become more mature. Ang tawag po doon, deep work. Bakit? Pag sinabi pong deep work, it is an inward change. Yung may nabago muna inwardly bago magkaroon ng outward transformation. And in order for us to have a deep work, deep searching, deep change, deep transformation, it requires time. Panahon, susubukin ka ng panahon, nurturing, susubukin ka ng mga iba't ibang mga sitwasyon ng buhay mo, and even our commitment. Even sa testings and trials. That's why we always read this passage in James chapter 1, verse 2 to 4. Ano po sabi na salita ng Panginoon? My brethren, count it all joy when you fall into various trials. Verse 3, dahil sabi po doon, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect. Sabi nga po natin, perfect. Perfect and complete, lacking nothing. So sabi doon, it takes time for a person to be matured. Totoo po ba? Dadaan ka sa mga iba't ibang sitwasyon ng iyong buhay. Sabi doon, knowing that the testing, sabi doon, yung testing ng iyong pananampalataya, ano daw pong pinoproduce? Patience. Kaya dito natin makikita mga kapatid, ang pananampalataya po pala at ang pasensya connected. They're always correlated to one another. We are exercising our faith through the patience every time na merong testings, every time na merong trials. And ang patience at the same time is also related and connected to the word love. Kaya nga lagi natin binabanggit, love is patient. Because when you truly love, you are patient. You are willing to wait. You are willing to be patient. Lalabas sa'yo yung pasensya. At marami po, mga kapatid, marami sa mga testings na dinadaanan natin ang sumusubok sa patience natin. Totoo po ba yon? Yung sumusubok ng ating pasensya. But the question is this, can you trust God and His process to develop and refine you over the course of time? Can you trust God? Can we trust God? Na Lord, kung itong proseso na ito na pinapadaanan mo sa akin, kung itong testing na ito, kung inalaw mo ako na dumaan sa testing na ito, ang magde-develop, Panginoon, sa akin, ang magre-refine sa akin, Lord, so be it. Kasi madalas, when God allows us to go through testings of our lives, totoo po ba, may pangako si Lord na pinangahawakan po natin. Maybe some of us, yung mga panalangin na pinangahawakan po natin, at naniniwala tayo, may pangako si Lord, parating na mapapangasawa mo. Yun, no?
Ano pang pinangako sa'yo ni Lord? Salvation ng mga mahal mo sa buhay. Trabaho mo, paparating na. Promotion mo, paparating na. Close deal mo sa business, paparating na. Yung breakthrough na hinihintay mo, paparating na. Yung promotion, paparating na. Yung magandang future, paparating na. Yung answered prayer, parating na. Kaya lang ang tendency ng isang taong dumadaan ng testing and trials, ang tendency natin mainip. It's not that our faith is being challenged, but it's actually our patience that is tested and refined and put into testing. Naranasan niyo na po ba na kung kailan naman gusto mo na magandang environment, gusto mo magkaroon ng smooth na lakad mo, naranasan niyo na po bang makatrabaho yung mga tinatawag nating difficult people? Yung mga taong wala nang ibang ginawa kundi ang inising ka, kontrahin ka, ang ano pa po, asarin ka. Tapos sasabi mo, naku, itong mga tao na ito, napibigan na ako. Sinusubok nila yung pasensya ko. Nakita niyo po ba? Kung kailan gusto natin malagay tayo sa smooth na journey, doon tayo nilalagay ng Panginoon, doon tayo inaalaw ng Lord na ma-exercise yung pasensya natin sa tao. Pasensya natin sa paghihintay, lalo na kung napakatagal na yung pinapanalangin natin sa Panginoon. Pasensya natin into different situations of our lives. Kaya maging panalangin po natin ngayong araw po na ito, sabihin natin, Lord, help me grow. Not only in my faith, but also in my patience. Kasi bakit? Ano pong nangyayari? Ano pong nagiging respond natin kapag nawawala na yung pasensya natin, kapag pinadadaan na tayo ni Lord sa testings? Alam niyo po nangyayari? Resulta po ng kawalan ng pasensya. Number 1, quick to anger. Daling magalit. Kapag wala nang nakikitang resulta, ang bilis magalit. Huwag niyo na po tignan yung katabi po ninyo. Hindi siya yon. Ano pa po? Quick to give up. Ang daling sukuan kasi nawalan na ng pasensya. Ayoko na, tapos na, okay na to. Binigay ko na to lahat. Tapos na. Ano pa po? Resents sacrifice. Ayaw maglaan ng effort. Ayaw maglaan ng sacrifice. Pag nawawala na ang pasensya ng tao, automatic ang respond niya, that person shifts blame on other people. Hahanap at hahanap ng sisisihing tao dahil merong hindi nangyayari sa kanya at merong inaayos sa kanya, si Lord. Ano nang ginagawa ng taong impatient? Ano pa po? It pushes people away. Pag nawala na ng pasensya isang tao, tinutulak niya papalayo yung mga taong nasa paligid niya. What else? Resulta ng impatience, it lacks compassion. Nawawalan na siya ng compassion na gawin yung mga bagay. Kasi bakit? Sobrang tagal, maaring naghihintay siya na matagal, pero nais lang talaga ni Lord, ma-prune sa kanya, maayos sa kanya, ma-unleash sa kanya yung kanyang pasensya so that the faith will be, tested. Pero nawalan ng compassion. What else? Corrupter of love. Little by little, nawawala na ng pag-ibig sa kanyang ginagawa. Pero alam niyo po, salamat sa Panginoon kasi yung pasensya ni Lord sa atin, alam niyo po, tingin kayo sa akin, yung pasensya ni Lord sa atin is a great manifestation of His love for you and for me. Noong mga panahon na nakawala-wala na po tayo ng pasensya, naniniwala po ba kayo? God was just there, patiently waiting for us to stand back on our feet again and give our all to Him. At ngayon, na binigay na natin ang buhay natin sa Panginoon. Lord, I hope and I pray, maging panalangin natin. Lord, nawa makita mo po sa amin yung maturity, Lord, through the test of time. Na kahit dumaan yung panahon, na parang ang tagal-tagal, meron kang inaayos sa akin, meron kang pinuprune sa akin. Lord, makita mo po sa akin yung maturity at pagiging isang disipulo mo, Lord, through the test of time. Because when God gives you a promise, that word will be tested. Kung may pinangako sa iyo si Lord, taas ang kamay, naniniwala po kayo, alam mo may pinangako sa iyo si Lord. Niniwala po ba kayo doon? May mga kanya-kanya tayong pinangahawakan na pangako ni Lord eh. But believe it, mga kapatid, that word will be put into testing. Ano po sabi? Nung binasa po natin na passage kanina, Psalms 105 verse 19. In God's Word Translation, sabi po dyan, the Lord's promise tested
him through fiery trials until his predictions came true. Yung pangako ng Panginoon para maisakatuparan, kinakailangan pa niyang dumaan. Saan? Sa fiery trials. Ano ba yung mga fiery trials na yan? Uncomfortable situation. Definitely, hindi maganda yan. Maapoy yan eh. Nandiyan po ba tayo mga kapatid? In the other translation, NLT translation, until the time came to fulfill his dreams. Kasi may pangarap naman na binigay si Lord kay Joseph eh. Ang linaw eh, malinaw kay Joseph. Pero para maisakatuparan yun, sabi doon, the Lord tested Joseph's character. Doon sa moment na hinihintay mo yung pangako ng Panginoon sa buhay mo, doon sa moment na may hinihintay ka sa Panginoon, at wala pa yung hinihintay mo, it reveals your character. Na kahit dumating yung time na magkaroon ka, sinagun ka ng Panginoon sa mga panalangin mo, you will still become humble. Because it shows, it reveals your character. Hindi po dahil hindi alam ni Lord yung karakter ni Joseph, gusto ng Diyos i-reveal yung totoong karakter ni Joseph through the test of time. Are you here with me, church? In the other translation, in the NASB, until the time that His word came to pass. Sabi nga po natin, came to pass. Hanggang sa yung salita, pangako ng Panginoon, ay masakatuparan, sabi doon, the word of the Lord refined him. When we say refined, pinuro-puro, pinino, sinala, na habang naghihintay ka sa word ng Lord to come to pass, you have to understand that God wants your character to be tested and to be developed. Na parang isang kahoy na magaspang. Ano po tawag doon? Yung kinikinis? May tawag po ba doon? May term po ba doon? Yung nililiha. Thank you po. Yung nililiha na kahoy, na pag hinawakan mo, ang gaspang-gaspang, pero habang nililiha, kumikinis, nagiging smooth yung process. That's refining. May kinikinis sa'yo si Lord. Tignan mo yung mukha ng katabi mo. Hindi po rejuve ang pinag-uusapan natin dito. I hope and I pray, sana pati buhay natin nare-rejuve, no? Amen po ba? Kumikinis habang dumadaan tayo ng mga iba't ibang pagsubok ng ating po mga buhay. Hindi maganda sa pakiramdam, masakit, makate, uncomfortable situation, but you know at the end of it, pinapamatured ka lang ni Lord. That's part of maturity. Amen po ba? Sige, palakpakan po natin ang Panginoon. So when God was refining Joseph, kilala po natin si Joseph. When God was refining Joseph, ang tindi po talaga ng dinaanan niya. Yung testing, alam po natin yan, sobrang tindi. And because there's no such thing as easy testing. Yung andali lang, parang pagkatapos nun, after mo matutunan isang bagay, mag-test ka, ang dali-dali lang para sa'yo. No. Ang mga dinaanan ni Joseph, dumaan pa siya sa betrayal. Just imagine, buti sana yung betrayal ng mga tao na sa paligid mo. No. Even yung pinakamalapit sa kanya, na mga kapatid niya, binetray siya. Just imagine, mga kapatid. Tapos, nagsisikap ka lang naman sa buhay, nagsusumikap ka, you wanted to have a bright future, a good future, maka-earn ng sahod and all. Nawalan pa siya ng trabaho. Testing. Sabihin mo sa katabi mo, testing. Ano pa nangyari sa kanya? Nakulong po siya. Nakulong dahil napagbintangan. And because of that, it's not an easy testing. Yung kinakailangan pa masira yung reputasyon niya nang dahil lang po doon, it was not on a good term. It's not a good situation. It's a bad situation. But despite sa lahat ng mga testing na dinaanan po niya sunod-sunod, naranasan niyo na po ba yun? Yung hindi pa natatapos yung testing mo, may kasunod na naman? Patong. But we will see in the passage, God's favor was on him. Sa buong proseso po na kanyang dinaanan, Pastora, kahit nasa testing ako, kahit may problema ako, nararanasan ko pa rin si Lord. Yes! Sabi ni Lord sa kanya, Joseph, I am testing your character. I am refining something in you. May kinikinis ako sa'yo.
May tinatanggal ako sa'yo, may tinatapyas ako sa'yo, hindi mo namamalayan. Bago mo matanggap, bago mo maranasan yung pangarap na nilagay ko sa puso mo, kinakailangan mo munang kinisin. Tinatanggal ko lahat ng yabang mo. Tinatanggal ko yung kawalan ng pasensya mo. Sabi ni Lord kay Joseph, Joseph, I am working something on you. May inaayos ako sa'yo, kaya ka dumadaan dyan, kaya ako inalaw yan. Sabi ng Panginoon, may ginagawa ako sa'yo. Hindi nangangahulugan na magiging madali ang lahat sa'yo. Sabi ni Lord, may pinipino ako sa'yo. May sinasala ako sa'yo. Kaya ka nandyan. At kapag nagmadali ka, mahirapan ka lalo. Dahil hindi mo makikita lahat. Nakikita ni Lord ang lahat, pero hindi mo nakikita. May kinikini sa'yo si Lord, pero kapag nagmadali ka, mga magulang, mga kapatid, hindi mo ma-enjoy yung pag-refine na ginagawa sa'yo ni Lord. You will never get to enjoy what God has prepared for you. Kaya nga sabi ng Bible, the testing of your faith produces patience. You have to wait for it. You have to wait until God refines you, until God works on something in you before you receive the promises of God. Amen po ba? So sinubukan po ni Lord si Joseph. And I do believe, mga kapatid, na dumating na din po tayo sa time, and maybe today you are here, sinusubukan at inaalaw po tayo ng Diyos na dumaan ng testings and trials. Have you ever been tested and tried? Ilang beses sinala, nilagay sa pagsusulit, para lang malinis ang dapat malinis, para lang ma-separate sa dapat i-separate na environment, para ma-develop yung karakter na ayon sa karakter ng Diyos. And mga kapatid, whenever you are tested, I'm done. Whenever you are tested and tried, you often feel isolated and frustrated. Totoo po ba yun? Bakit? Kasi totoo po ba, nalagay na po ba kayo doon sa point ng buhay po ninyo, na kung kailan ka dumadaan ng pagsubok, saka ipapamukha ng kaaway sa'yo na mas blessed yung mga tao sa paligid mo. Totoo po ba yun? Naranasan niyo na po ba yun? Tapos tatanungin mo yung sarili mo, Lord, bakit? Ano nangyari sa akin? No, kung kailan nilagay ka ng Lord, inalaw ng Diyos na dumaan ka ng testing, saka mo nakita ngayon, no, lahat ng mga kakulangan na wala sa'yo. Nalagay na po ba kayo nun sa ganong sitwasyon? Meron sila nito. Halos lahat sila meron na. Tapos sisimulang ipakita sa'yo ng kaaway lahat ng mga kakulangan na meron sa'yo. At darating ng time, hindi lang makita yung kakulangan na meron sa'yo. Even, may mga time na aalisan ka ng Panginoon para lang matest yung karakter, matest yung pananampalataya mo if you truly believe in God. You know what I remember? We have a friend, family friend po sa US, na ang pangalan po ay sila Pastor June Aguilar and si Tita Elaine Aguilar. Sila po yung madalas namin nakakasama sa US. Almost, pagka may mga time, dahil malapit lang po ang bahay namin, pwedeng walking distance, pwedeng i-drive ng 2 minutes away, nakikita at nakakasama po namin sila. At ito pong mag-asawa po na ito, na si Pastor June at si Sister Elaine, ay meron pong 2 anak. Ang anak po nila isang lalaki at isang babae. Si Pastor June po ay matagal nang naglilingkod sa Panginoon. As in, ever since nung kanyang kabataan, nasa Pilipinas pa lang po siya, ikunakwento niya kung paano sila nagsaserve sa Panginoon. Talaga namang sila yung mga nagpasimula ng mga gawain. Sabi nila, ng mga kabataan daw po nila dito sa Pilipinas hanggang sa siya ay nakarating po ng US. At si Pastor John din po, wala pa tayo dyan, Be. At si Pastor John din po ay isa po sa co-founder po ng Light of the World sa US. So, 2 po sila. Ang nangyari po, sa gitna ng kanyang paglilingkod sa Panginoon, year 2015 po, alam niyo po kung ano nangyari. Ang kanya pong anak, na bagong kasal, tapos may 2 anak na po sila, alam niyo po nangyari po dito sa kanyang anak, nag-iisang anak na babae po. Alam niyo po nangyari? Namatay po sila parehas ng kanyang asawa. Namatay po sila, sabay po sila, while they were driving ng kanilang sasakyan po, na-aksidente po sila. Parehas patay. At naiwan po ang kanilang 2 maliliit na anak
And para sa isang magulang na nawalan ka ng mahal sa buhay, anak mo, kaisa-isang anak mo, kay Pastor June, pwede niyang sabihin, Lord, we're serving you. We're serving you. Pwede niya sabihin sa Lord, Lord, pwede niya sisihin ang Panginoon. Lord, naglilingkod kami sa'yo. Nagdadala kami ng mga pastol sa tahanan mo. Why did you let this happen? Pero alam niyo po mga magulang, mga kapatid, at first, definitely, it's the most unbearable pain na pwedeng maranasan ng isang magulang na walan ng anak. Ang nangyari po, naiwan po, silang dalawa po na mag-asawa ang nagpatuloy na nagpalaki sa kanilang mga apo. At ang nangyari po, definitely mga magulang, mga kapatid, alam niyo po, time went by. Time went by. Ngayon po, yung mga anak po nila, malalaki na. For the glory of God, lahat po sila, alam niyo, kahit ngayon, 2015, today, 2024, sila pa rin po ay hanggang ngayon patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Yung pangalan ng kanyang anak ay Bethel. And during that time, that while he was in the grieving moment, grieving season together with his wife, nakapagpatayo pa po sila ng simbahan na ang pangalan po ay Bethel Church. At marami na din po sila binigyan din po tayo ng opportunity na mabahagi ang salita ng Panginoon doon po sa kanilang church. And their church is continually growing for the glory of God. Alam niyo po, sino po dito naniniwala, Pastor June, pwede siyang sumuko. Pwede niyang sisihin ang Panginoon. Kasi naglilingkod siya kay Lord eh. Pero tinignan po niya, yung buhay po niya ay nasa kamay ng Diyos. Hindi niya alam, Lord, I do not know. Hindi ko naiintindihan, maaaring di natin naiintindihan mga mga kapatid, pero Diyos lang nakakaalam. And God was just testing them, putting them into testing and trial, na hanggang kailan at hanggang saan katatagal. Masakit po yun mga kapatid, mawalan ka na nag-iisang anak na babae. But that did not stop them to love and serve the Lord until their breath runs dry. Pinino, dinurog-durog ng sitwasyon. But I remember, sabi ng salita ng Panginoon, that even good people, Psalms 34 verse 19, even good people suffer many troubles. But it is the Lord who saves them from them all. It is God. Maaring meron po tayo mga question at sasabihin natin, Lord, I'm serving you. I'm giving my life to you. Why did you let this happen? Bakit ako dumadaan sa testing na ito? You may not know. But God is refining something in you to become the stronger you like never before. God is working on something in you na hindi mo pa nakikita hanggat hindi ka dumadaan ng testing and trials, mga kapatid. I remember what C.S. Lewis has said, hardships often prepare ordinary people like you and I for an extraordinary destiny. Wala po akong nakitang extraordinaryong tao, pinatibay, lumakas na hindi dumaan ng mga matitinding pagsubok ng kanyang buhay. Hindi ko po alam kung bakit tayo nag-a-assume na dahil niligtas tayo ni Lord, nakakilala tayo sa Panginoon na hindi na po tayo dadaan ng pagsubok ng ating pong mga buhay. Na hindi na tayo dapat dumaan ng pagsubok at dapat wala ng problema. No. Mga kapatid, testing and trials are what makes us who we are. And the good news is this, whenever we are going through testing and trial, sabi na salita ng Panginoon, 1 Peter chapter 1, 5-7, and through your faith, God is protecting you by His power until you receive this salvation, which is ready to be revealed on the last day for all to see. Verse 6, so truly be glad. There is wonderful joy ahead, even though you must endure many trials for a little while. Merong naghihintay na kagalakan, magandang kinabukasan, even though may mga kinakailangan kang daanan. Sabi doon, testing, trials. But the good news is this,
It's just for a little while. Hindi magtatagal. Walang permanenteng pagsubok. Matatapos din ng pagsubok because there's a wonderful joy that is waiting on us. Verse 7, these trials will show that your faith is genuine. It is being tested as fire tests and purifies gold, though your faith is far more precious than mere gold. So when your faith remains strong through many trials, asang kamay na dumaanan ng maraming pagsubok, that's part of God refining us like a gold, making us pure, refining us. It will bring, sabi doon, it will bring you much praise and glory and honor on the day when Jesus Christ is revealed to the world. It won't last long, but when God allows you through trials, Lord, I don't know what you are doing in my life. Di ko alam, Lord, kung anong ginagawa mo sa buhay ko. I don't know about you, but maybe today, God is allowing you to go through testings, unexpected trials. But can we trust God, Lord? I fix my eyes on you. Na kahit dumadaan ako dito sa aking pagsubok, I know, Lord, I know you are changing something in me. You are molding something in me so that, Lord, mas makita yung evidence, O God, ng kapangyarihan mo sa buhay ko. Shall we all stand up on our feet today? Can we all close our eyes and bow down our heads? Lord, today we come to you. We come to you, Lord. And all of those, Lord, who come into your presence, lahat ng lumalapit sa iyo, Panginoon, lahat ng mga anak mo na naririto ngayong oras po na ito, Lord, you know them. You know them. You know what's happening in their lives. You know what you are working on them. Alam mo po, Panginoon, kung ano yung inaayos mo sa amin po mga buhay. We may not understand what you are doing in our lives, but Lord, here we are today, putting everything under your feet, Lord God, onto your feet. And Lord, we pray na sa lahat po ng mga naririto, kapatid, I may not know about you. Maybe some of you right now who are here in this place ay dumadaan, inaalaw ng Diyos na dumaan ka ng testing and trials. May pinipino sa iyo si Lord at hindi mo nagugustuhan na pinuhin ka, na durugin ang lahat ng mga bagay sa buhay mo. You may not understand today. But the reason why God allows you to go through testing and trials is that so that His work will continue in your life. His power will be manifested in your life today. Hallelujah, hallelujah. Ngayong oras po na ito, ating ipagkatiwala at sabihin natin, Panginoon, I may not understand today. If you're here dealing with a lot of testings and trials, Lord, hallelujah, bakit mo ako pinadaan dito, Panginoon, kung kailan binigay ko buhay ko sa iyo, kung kailan binigay ko lahat-lahat sa iyo, Panginoon, Lord, why am I going through these things, oh God? Hallelujah, today, God is refining something in you. I want you to be reminded right now, God is refining something in you. May kinikinis ang Diyos sa buhay mo. May tinatanggal ang Diyos sa buhay mo so that His grace will be seen in your life. If that is your prayer na sinasabi mo, Panginoon, I put my trust in you. Come, Holy Spirit, change me, mold me. That's my prayer, Lord. Kung inaalaw mo, so be it, Lord. Inaalaw mo na mag-go through ako through testings and trials, Lord God. So that, Lord, the testing of my faith will produce patience, Lord God. Lord, so be it. So be it, Lord. Change me to become more like you, Jesus. If that is your prayer, taas po natin ang kamay natin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord.
And right now, Lord, send your comfort to your people right now. It is you who will save them. It is you, Lord God, whatever testings, whatever trials, it is you, Lord God, who will refine something in them in Jesus' name. Hallelujah. Let's worship the Lord right now in this place. Come, Holy Spirit. Come and move in our hearts today. Holy Spirit. More of your presence. Take me as I am. Take me as I am. Use me as you call. I give my all for you. Oh, pour out your Spirit, Lord. Pour out your Spirit. Move in your power. Jesus, you are all. Jesus, you are all my soul longs for. My heart is calling out to you. Oh, come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Oh, more of your presence. More of your presence. Let's sing this song to the Lord right now. Take me as I am. Use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit. Move in your power. Jesus, you are all. Jesus, you are all. No, my soul longs for. My heart is calling. Oh, we're singing out to you, Jesus. Come, Holy Spirit. Oh, come and do your work in our lives. Your presence. Take me as I am. Use me as you call. I give my all for you alone. Pour out your Spirit.
worship you. Purify me. Set my heart on fire. Let me come. Let us be your prayer today. Change and mold us, Lord. Change and mold me to be more like you. All my life I live to worship you. Purify me, set my heart on fire. Let me come to pure as gold. You make me pure as gold, Lord. Come and let us hear, Lord. Oh, hallelujah, hallelujah. Oh, reach out to the heart of God today. Fix your eyes on Him, the author and the finisher. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus. We magnify your name. Come and do the work in us, Lord. Do your work in our lives. I can sense in my heart today, just allow the Holy Spirit to do His work in you. Jesus. Jesus, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lahat ng mga dumadaan ng testing and trials, pinapalakas ka ng Diyos ngayon. You may not understand, God is strengthening something in your life. God is making your motives pure. Dumadaan ka dyan, inaalaw ng Diyos na dumaan ka dyan. God is making you more and more matured. God is changing you from glory to glory. Hallelujah, hallelujah. Just receive it in your hearts today. Receive it in your hearts today. Receive it in your hearts today. People may not understand what you're going through right now. But God understands it all. God understands it all. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, God. Jesus. 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 Change and mold me to be more like you. All my life I live to worship you. Purify me. Send my heart on fire. Let me come true. Pure. Change and mold me. Change and mold me to be more like you. All my life I live to worship you. Purify me. Set my heart on fire. Let me come true. For the last time, let's sing change and mold me. Change and mold me to be more like you. All my life I live to worship you. Purify me. Set my heart on fire. Let me come
our prayer that as we allow testing and trials in our lives, the more the testing, hallelujah, Lord, you will, Lord, palalakasin mong higit pa ang iyong mga anak sa pangalan ni Jesus. The stronger, Lord God, stronger like never before. And Lord, ang aming pong panalangin, dumaan man kami ng pinakamabibigat ng pagsubok ng aming mga buhay, mananatili kaming susunod sa iyo. Mananatili kami maglilingkod sa iyo, Panginoon. Ang buhay namin ay para sa iyo, Panginoon. Lord, dumaan man kami, Panginoon, ng pinakamalalakas na bagyo ng aming mga buhay. We will serve you until our breath runs dry. No turning back, Lord. No turning back, God. No turning back, Lord. Tested and tried. There's no turning back. Jesus, our life is for you. For your glory and honor. Lord, ang lahat ng aming mga dinaanan, Lord God, will become a testimony to other people. In Jesus' name, taas natin ang kamay natin sa Panginoon. And today, let us receive the prayer blessing. The Lord bless you and keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord prosper you. I receive. May God refine you through testing and trials. I receive. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, we pray. At ang lahat po ng mga sinubok, pinalakas ng Panginoon ay magsabi ng malakas na. Amen. Amen and amen. God bless you all po, and shine for Jesus. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. And ngayon pong oras na ito, kung nais nyo pa pong suportahan ang gawain ng Panginoon, you can easily finance and support and give sa ating pong platform sa gawain ng Panginoon. And we can visit po ang ating pong website na matatagpuan po, makikita po natin yan sa ating screen. And that is www.lifechurchph.org/give. At makikita po natin doon yung ways of giving po natin to support and finance the kingdom of God. Or naman, pwede po tayong manood ng ating pong mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating mga preaching, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po, and shine for Jesus.